Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kini Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Judith Muriel. Sabi niya, ang daming lumalabas na balita, hindi naman mabebenta ang property ni Kim dahil nasa pangalan ni Kim yun. Kung mabenta nila kamyon, pinalalabas na ninakaw. Madadama yung bumili. Kung sa negosyo, madami talaga. May real estate pa yan at hiwalay naman ang pera ni Kim. At sa negosyo, pinagsabihan niya ni Chris, si Kim na ihiwalay niya ang personal na pera at pera ng negosyo niya. May mga kasosyo siya sa iba. Ang pinagsamahan nila yung bakery, potato corner at Chowking. Pumapak na lang sa bank yung pera. Yung iba, may mga kasosyo siya. Pumapatak na lang sa bank, lulong na kasi sa sugal, siguro para magtanda lang sila para matigil sa sugal. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Judith Muriel. Ang dami pong lumalabas na balita na di umano kondo nga daw na benta, tapos yung Bolt di umano sa kondo may kinuhang pera at kung ano-ano pa po mga kakimpaw. And tama po kayo, hindi rin naman po agad-agad mabebenta yung property, lalo na kung ito po ay nakapangalan kay Chinita Princess. Makakasuhan talaga sila kamyan pag nangyari yun. Siguro nga pera lang po talaga yung ninakaw, pero hindi lang basta pera dahil nagkakahalaga di umano ito ng 100 million mga kakimpaw, kaya mahirap po talagang tanggapin ito, lalo na sa katulad ni Chinita Princess na napakasipag. Dugo at pawis po ang kanyang naging puhunan dito, tapos ganito lang po ang ending, ang kalalabasan ng kanyang mga pinagpaguran, kaya sino pong hindi manghihinayang nito. Ako mga kakimpaw, kahit hindi ko pera yun, sobrang hinayang na hinayang ako habang tinitingnan ko si Chinita Princess. Naawa ako sa kanya at marami din po mga kakimpaw ang katulad ko na ganito rin po ang nararamdaman kay Chinita Princess. Sa kabila po kasi ng napakagandang intensyon niya sa kanyang pamilya, lalo na po sa mga kapatid niya, ganito pa po yung ginanti sa kanya nila Kam. Mabuti yung ibang mga kapatid ni Kim Chu andyan po nakasalalay sa kanya or nakalalay sa kanya, 'di ba? Yung isa umuwi pa po mula sa ibang bansa para lang po masuportahan si Chinita Princess. Ganon din po si Twinkle, galing Cebu, pumunta pa ng Manila para masamahan si Kim sa pagpapayal po ng kaso, ng demanda, laban dito kay Lakam. So hintayin natin mga kakimpaw kung ano po ang magiging desisyon dito, kung ano po ang magiging labanan dito mga kakimpaw, kasi ang balita ko ay ihahabla daw po ni Lakam di umano ang mga paratang, ang demanda ni Chinita Princess. Ang tanong, kaya nilang ihabla ito? Well, abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata. So maraming salamat po sa komento, Ginang Judith Muriel. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng linggo. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa shinare po ni Paolo Abilino na nirepost naman ni Chinita Princess sa kanyang Instagram story. So eto po mga kakimpaw, yung ranking ng The Alibay sa iba't ibang panig po ng mundo. So nangunguna pa rin po sa Pilipinas mga kakimpaw, pangalawa naman sa UAE, pangatlo sa Singapore, pang-anim naman sa Saudi Arabia, at pang-pito sa Canada. Wow, congratulations sa mga cast and crew ng The Alibay dahil talaga naman pong hindi sila nawawala sa top 10 mga kakimpaw. All out support din po ang mga fans at casual netizen dito sa ating bansa. Number 1 lang naman in the Philippines. Samantalang bahagya namang kinakilig ng mga fans itong pagre-reshare ni Chinita Princess ng Instagram story ni Paolo Abilino. Kahit sa simpleng mga ganito lang mga kakimpaw, nagkakaroon po sila ng kasiyahan at pag-asa. 'Di ba? Dahil pinapakita po ni Kim and Paolo Abilino yung suportahan ng bawat isa sa kanila.
And also, hindi lang basta suportahan ng mga kakimpaw dahil lagi din pong magkasama si Kim and Paulo Abilino para po maibsan at malimutan po bahagya ni Chinita Princess ang mga problema nito. Salamat talaga kay Paulo Abilino mga kakimpaw dahil hindi niya po iniiwanan si Kim Chu sa ganitong laban. Kaya kahit papaano nakikita natin si Kim Chu na masaya po siya sa kanyang mga picture, mga video pero alam natin na tinatago niya lang po yung kanyang kalungkutan, yung kanyang problema na pinagdadaanan. At ngayon nga po mga kakimpaw, nakapagdesisyon na si Chinita Princess na magkaroon ng Christmas tree sa kanyang tahanan. Akala nga po ng marami, hindi po siya maglalagay ng Christmas tree ngayong para parating po na Pasko dahil alam naman natin ang pinagdadaan ni Chinita Princess ngayon at ng kanyang ate Laka. Medyo mabigat, 'di ba? Pero nagdesisyon po si Chinita Princess na buuin ang Christmas tree. At tumagal nga ito ng 2 hours. Medyo matagal-tagal ha. Sabi niya nga dito, just design my Christmas tree in 2 hours. And it felt good. So, inanunsyo niya ito sa kanyang X account. Marami po ang natuwa, maraming naging excited kasi syempre, gusto po nilang makita yung binuong Christmas tree ni Chinita Princess na tumagal ng 2 hours. Ito nga po yung ilan sa mga komento ng mga Kimpo fans. So, hindi sila magkanda umayaw na makita itong binuong Christmas tree ni Chinita Princess. Sabi nga ng isa dito, sana Kim makita namin yung Christmas tree mo. We miss you and Pau. Dahil na-miss namin kayo, mga 10 times na yata kung napanood ang The Alibay. Grabe ang huhusay ninyong lahat. Ilan lamang po yan sa mga komento ng mga netizen and syempre ng mga Kimpaw fans dito po sa kanyang naging post. So kahit pa paano mga Kimpaw, masaya na din ang mga fans at nagmamahal kay Kim and kay Paolo Abilino na nakikita at nabalitaan po nila na nag-design nga si Chinita Princess ng Christmas tree. So hopefully, maipakita po sa atin ni Chinita Princess yung kanyang dinesign na Christmas tree. Dahil for sure, sobrang pasabog na naman ito mga kakimpaw and sobrang creative na naman ni Chinita Princess dito. Kasi kung inyong titingnan yung mga dinesign niya nga dito na Christmas tree sa mga screen po ninyo, sobrang gaganda mga kakimpaw. Talagang lumalabas yung pagka-artistic and syempre pagka-realistic ni Chinita Princess, 'di ba? So nakakatuwa lang kahit na may problema nga si Kim Chu, talaga naman pong nag-e-effort siya, 'di ba? Para po mag-decorate ng Christmas tree dito po sa kanilang tahanan. And sa mga simpleng ganito po ni Chinita Princess, at least panatag na po tayo mga kakimpaw na kahit papaano ay naiibsan po ni Kim Chu itong kanyang problema na kinakaharap ngayon sa kanyang buhay. Siyempre, kasama niya po dito na humaharap si Paolo Abilino na lagi pong andyan sa kanyang tabi. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and also don't forget to like, share, comment, and subscribe.